that panalo tayo. Yep, totoo. Sabi nga niya nung sinabihan ko na, alam mo ba si Senator Bong number 1 na number 1 na. Bagong hairdo ni Dr. Rain, ha? Dr. Rain, go ahead. Andito na ba ang isa sa mga Gabriela silang ng Pilipinas? Oo. Hello, magandang gabi. Hi, Spokes. Hello, mga Harlika. Ang kapatid ni Dragon, ni Mother Dragon. Yeah, magandang gabi sa inyong lahat, no? Hi, Attorney Lorraine. Miss you here, Germany. Yeah, hello. How are you? How's everybody? So, alam ko maraming gusto magsalita. So, I'll just cut to the chase. Yakapin na natin na talagang mandaraya itong mga magnanakaw na ito, 'di ba? Marcos Romualdez 'yan. Si Martin Romualdez never nanalo 'yan ng fair and square. Ang alam lang niya kung paano manalo ay mandaya, vote buying at manakot at tatakutin talaga yung mga kalaban niya, 'di ba? So, Marcos Romualdez itong pinag-uusapan natin, mga mandaraya ito, mga magnanakaw, walang kabutihan sa puso at wala yang prinsipyo, walang dignidad, walang tunay na pagmamahal sa bayan yang mga yan. So, obviously, expected mandaraya yang mga yan, 'di ba? Para hindi na tayo nagugulat, no? Ang dami nilang ginawa para umabot sila dito, 'di ba? So, nag-People's Initiative, yung confidential funds ni Vice President, nag-impeachment, kinidnap si Digong, lahat ginawa nila yung pinaka-corrupt na budget para makapag-vote buying. Alangan naman biglang elections hindi sila mandaraya, o 'di ba? Mali, 'di ba? So mandaraya talaga sila, expected 'yan. Pero meron tayong andiyan ang COMELEC, no? Sila yung gatekeepers. At this point, sila talaga, we will hold them to fair and clean elections. So magbumoto tayo, 'di ba? Tapos i-document natin yung pandaraya para marinig ng buong mundo yung bigat at yung extent. Ano spokes? Ano spokes? I think Doc, background niya, just keep going. Okay, so para ma-document no yung extent ng pangdaraya ng Marcos administration kasi hindi sila nahihiya sa Pilipino. Nakita natin 'yon. Walang kapasidad mahiya itong mga ito sa atin. Bigla lang silang magre-respond sa mga OFWs kapag nag-zero remittance, kapag sa pera. Pero other things hindi, wala silang pakialam. Mamatay tayong lahat, hindi sila nahihiya. Lantaran yung pangbababoy sa mga karapatan natin, etc. Ginawa nila kay PRRD, at saka kahit sa amin, no? Na-experience namin yan, no? So, may warrant of arrest ako, mga baliw, di ba? So, pareho tayo, spokes. Correct. Lalo si Maharlika, tapos si Spokes, so ganyan na naging buhay natin. Pero ang maganda kasi naririnig ng buong mundo, no? Na si Spokes ay nag-a-apply for political asylum, ako ay gayon din. Si Maharlika ay hinahabol for what? For freedom of expression, di ba? At si Marnie Teves, yung distressed mother, nabigyan na ng political asylum, di ba? Ito ay isang bansa na talagang sinusupil ang mga karapatan natin. Ito ay isang pangulo na drug addict, no? At wala siyang kakayanan mamuno. At yung mga nakapalibot sa kanya ay mga magnanakaw na ngayon ay nag-aagawan sila sa kapangyarihan, and in the process, binababoy nila ang Pilipinas. Hindi sila nahihiya sa atin. So hiyain natin sila sa buong mundo. Yun, kaya mahalaga ang frontliners ngayon ay ang mga Filipinos that are overseas. So kami nagpapasalamat sa inyo kasi wala na kami, binaboy na talaga kami, ginahasa na talaga kami, di ba? Pero sa inyo natatakot pa sila. Pero ngayon takutin pa natin sila kasi hindi ito personalan, ha. Ang ginagawa natin ngayon, we are building a strong country. Ang estado makapangyarihan. Ang estado meron siyang AFP, may PNP, may NBI, may CIDG, di ba? Meron tayo boses lang. Lakasan natin ang boses natin at lumaban tayo. Yan magiging malakas ang isang bansa. Anyway, Doc Lorraine, kasi nandito kasama ko ngayon si Ma'am Hanilet, ha? Oo. Hello, ma'am. Ayong hapon, ma'am. MJ, sis. Ayong hair, ma'am. Si Doc. Bibigay ko si Doc Lorraine. Doc Lorraine. Sandali, Doc Lorraine, nandito si Ma'am Hanilet. Si Doc Lorraine. Hello. Hello, ma'am. Hi, Dora. Yes. I'm happy because I know you are in a better place right now. Yes. Better, you know. Thank you. I know where you are, and let us just keep on praying. Yeah. Kasi wala tayong masahan sa gobyerno ito. So tayo na lang talaga. Oo, ma'am. Noah, you choose a human over it. Bear witness.
Ano po mensahe nyo dahil si Tatay Digong nakakulong, kaming tatlo, may warrant of Oo, arrest, kaya nga. parang inubos Yeah, na tayo. kaya- Ano mensahe natin? Kaya nga sabi ko nga hindi lang Pilipino ang sumusuporta. Nakita nyo naman maraming mga foreigners na nandito, di ba? So, sabi ko, I wrote an email to the lawyer. Sabi ko nga na kung masama pa siyang tao, di ba? How come almost all over the world, lahat ng mga Pilipino, they come here. I know somebody, a family who came here, who drove like 27 hours just to be here to support him. Pangalawang balik na nila ito. So, yung my daughter promised him to write a letter every day. And my daughter sends me the letter every day. It breaks my heart really. Kasi doble ang sakit for my daughter and for him. Ay nako, sama-sama tayo, Ma'am Hanilet, ha? Nandito Kailangan we kami have to be strong for sama-sama Tatay Pilipino. Digong. We have to Million-million be all strong over the for world. Tatay Digong. Ha? Ma'am, Oo. Manilet, Yes. magpasalamat tayo dito kay Bongbong Marcos kasi pinakilala niya sa buong mundo ang pinaka-beloved na president sa buong mundo. You cannot find in any part of our history, even in the whole world, that a president is beloved like this. Global outpouring, never before seen. So magpasalamat tayo kasi ngayon nakikilala ng buong mundo. Nakita na, oo. Oo, kung sino-sino. Sabi ko nga sa kanya, Yeah. Doktora Lorraine, sabi ko sa kanya nung last time, two weeks, parang 1 week ago na pumasok ako sa loob, nakita ko siya. Sabi ko, alam mo ba, mas popular ka ngayon kasi nung presidente ka. And, Oo. and yun nga, we have a lot of things to be thankful for BBM, Yes. whatever. Tama. Oh, Ma'am Hanilet. na ano talaga nakumpira kasi, no? Kung wala si Bongbong Marcos, hindi nila totoo na. ma-appreciate how great a leader PRRD was, no? So Bongbong Marcos gave us the comparison. And then Ano ang hindi dapat, ano ang dapat. Oo. And also, Ma'am Hanilet, yung recent Yeah. survey ni Bongbong Marcos, bumulusok siya. Now, during PRD's time, what was breathtaking for us, yung historic high trust and approval ratings of a president never before seen in the entire democratic world. Mula pag-upo hanggang sa nandiyan, hanggang bumaba siya. Pero ito si Bongbong Marcos, historic ito. Walang president na nag-negative 23. Si Eric nung siya ay naabos plus 14. Si GMA na pinakamababa before si Bongbong plus 1. Ito plus 23 at dahil ginalaw niya ang buhok ni PRRD. Ganyan Negative no, to 23. I'm sorry, negative 23. Tapos itong si Tambaloslos na lahat na lang ang ginawa para masira ang Pilipinas para lang maging ma-meet niya yung kanyang ambisyon niya. Minus 49. Never before. Minus So 49. maliwanag, Ma'am Hanilet. Panalo tayo. Yep. Totoo. Sabi nga niya nung sinabihan ko na, alam mo ba si Senator Bong number 1 na, tawa na napangiti siya, napatawa siya, sabi niya at his expense. At his expense. So, ganun ang ano niya. And kung marinig niyo lang ang sinabi niya, na minsan nakakaano kasi para sa kanya, the sacrifice was the sacrifice that that he is undergoing right now. Sa lahat ng sakripisyo, hindi daw niya pinagsisihan para sa Pilipino. Ganun pa rin siya. Wala siyang regret. Well, ma'am, pakisabi po, he's giving us strength, everyone. He's giving us strength to fight. At bagamat kami po lahat ay under pressure, it's nothing like the pressure that he has now dahil siya ang nakakulong. No? So sabihin niyo po, we continue to be even more brave and we will continue the good fight. And again, And din ang sabi ko kanya. Ma'am Hanilet, meron pa akong gustong sabihin kasi tayo dito hindi natin akalain na mangyayari ito sa pinakamamahal nating PRRD. Hindi natin akalain na mangyayari sa ating lahat to. Pero gusto ko sana pakisabi kay PRRD, I feel so honored to be by his side and to never leave his side, to be fighting and defending our country to the end with him. He makes it all worth it. He is the greatest president this country has ever had. Mahal na mahal namin siya, Ma'am Hanilet, at kayo ay gayon din. Mahal din namin kayo. Alam mo, Doktora Lorraine, we appreciate you guys, kayo nila, Attorney Harry, sila ka Eric, maski even Pastor Kibuloy, kasi I've been telling him that, Pastor Kibuloy, kahit na bitayin mo yan, he's not gonna leave you. And then, same with you. Thank you really for all your support. Ma'am, tell the President, I've been here since he was here Yes, and I will not leave until he leaves. Okay? Yan ang aking Ma'am Hanilet, I think I speak for everybody here. Lahat tayo dito.
that it is an honor, the honor of our lives to stand by this man. He makes it all worth it. I would rather be with PRRD all the way kesa nandiyan ako sa Malacanang kasama yung drug addict na yan. Never. Never. Nakakahiya. Doktora Lorraine, saludo ako sa prinsipyo mo. Sa Saludo ako sa prinsipyo mo, even to the extent na you have to sacrifice your freedom and even your family has sacrificed so much. I love you. I love you, ma'am. I love you. I Love love you. Love you. Okay, Thank you. sige. We leave si Ma'am Hanilet na naman sa mga supporters, no? Kasi talagang sabik na sabik din sila, no? Si ano naman ngayon, ang SMNI ngayon na nag-i-interview si Ma'am Hanilet at nagpapatanong ang SMNI ng mensahe ni PRD para kay Pastor Kibuloy, no? Anyway, may mga OFW